guys, good morning, good morning. Punta ako doon sa bahay ni mama. So magagawin ako doon. Kailangan kong iripat yung mga plant niya na malalaki kasi medyo magpas na sa mga pot. So palitan natin ang mga white pot, yung mga gandak pot na bagay sa kanila and then bagay din po sa bahay. And bibili ako ngayon ng coco peat, pumice at saka ng coco cube. So tara! Kakauwi lang namin, so meron ako nabili ng mga kumpleto na para sa kabilang bahay para maglipat. So, naalala ko, Monday pala ngayon, so meron pala ako shipment ng plant ngayon. So, mamaya-maya, andito pa ako ngayon sa garden, kaka-coffee ko lang. And, magpapak pala ako and then after sa pack ship and diretso na ako sa bahay. Coffee muna tayo guys, coffee! Lately talaga medyo late na ako gumising kasi late na din po ako natutulog. Madami akong ginagawa. Gabi-gabi na ako nagtatrabaho, nag-edit ng mga video. Hindi talaga matapos-tapos sa dami ng video na kailangan edit. And yung iba kong video medyo matagal. So sayang kapag di natin i-upload. And then meron pa tayong YouTube plan sale. So medyo nag-conflict na yung schedule natin. So gumawa ako ng schedule. Kaya lately natutulog ako guys. Madaling araw na. Tapos mga 2 AM na. Mostly 2, ang pinakamatagal na natulog ako is 4. Nag-edit ako ng sobrang haba ng vlog. So ngayon, sunod-sunod yung video natin. Hirap mag-edit guys, kung alam nyo lang. Ngayon, magpapak muna ako. Hindi naman siya gaano kadami. Pack natin, bilisan, ship. And then, diretso na ako sa bahay. So, ripat agad ng mga malalaking pot. Kasi, meron na schedule din yung mga gagawin ko guys. Ang mamayang gabi, meron pa akong i-edit. So, kailangan kong tapusin. Propagate. Ilipat ko ting isa-isang pot yung mga anthurium-foliaceae ng mga baby kasi meron na namang seeds na kailangang itanim. Gusto ko kasi kapag na sila medyo lumabas na yung dahon na tag 2 leaf or 3, kailangan ko na siyang ilipat ng pot ng ting isa-isa kagaya nito, ganito. Kasi kapag pabayaan mo lang siya like kung saan mo tinanim yung mga seeds nila, mag-crowded sila and mamatay. Sayang yung mga anthurium foliage. Kasi mga anthurium foliage, magaganda yung mga flower talaga. Pag medyo malaki na sila, ready to release, pakita ko sa inyo isa-isa. Isama natin sa ating YouTube plan sale. So, ang dami kong gagawin guys. So, say you na lang later. So, after sa shipment, ayan, i-fast forward ko na lang para hindi mahabaan. And then, after that, punta ko sa kabilang bahay, ripat again. So, mag-decorate ng minimal lang. Yung like, yung simple lang. So, ayan. So, sa'yo na lang. Panoorin nyo na lang mamaya, guys. Ayan yung gagawin natin. Stuck to your side, not with anybody else. It's enough just to keep us occupied. Please don't go. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else. It's enough just to keep us occupied. Please don't go. You were holding out your hands, hoping I'll be there to hold to. Be stuck to your side, not with anybody else. It's enough just to keep us occupied. Please don't go. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else. It's enough just to keep us occupied. Please don't go. You were holding out your hands, hoping I'll be there to hold to. Be stuck to your side, not with anybody else. It's enough just to keep us occupied. Please don't go. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else. It's enough just to keep us occupied. Please don't go. You were holding out your hands, hoping I'll be there to hold to. Be stuck to your side, not with anybody else. It's enough just to keep us occupied. Please don't go. I will
love just to be stuck to your side, not with anybody else. Anybody else, it's enough just to keep us occupied. Please don't go. You were holding out your hands, hoping I'll be there to hold to. Be stuck to your side, not with anybody else. Anybody else, it's enough just to keep us occupied. Please don't go. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else. Anybody else, it's enough just to keep us occupied. Please don't go. You were holding out your hands, hoping I'll be there to hold to. Be stuck to your side, not with anybody else. Anybody else, it's enough just to keep us occupied. Please don't go. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else. Anybody else, it's enough just to keep us occupied. Please don't go. You were holding out your hands, hoping I'll be there to hold to. Be stuck to your... Done shipping and tapos na rin po ako nag-send ng mga waybills. Madami pa din akong kailangan ipropa na mga plants. So check ko muna tong aking mga Ontario foliage dito. Medyo malalaki na sila. Kailangan ko talagang i-daily spray ng Libra kasi madaming kumakain, especially yung mga slug. And yung mga grasshopper, grabe, ang dami. Kaya makikita nyo ngayon, lahat sila nagkulay blue. So eto sila, nagkakulay-kulay blue na kasi mostly nag-spray ako ng Zebra. Every other day or kung magdidilig ako sa kanila ng tubig, medyo mawala yung kulay blue, saka ko na lang i-sprayhan ulit. Ayan, may mga kulay blue. Pero, sobrang ganda na nila tingnan. Oh. Ayan. Pinipili ko lang yung mga ganito kalaki na ilalagay ko sa init na area kapag, halimbawa, 1 leaf, parang hindi pa ata nila kaya. Yung mga ganito, 2 leaves to 3 leaves, coming 4. So, ito pwede na. Kaya dito ko nilagay. Napansin ko, ang bilis nila lumaki, oh, nung nainitan sila. Ayan, oh. So, nung paglagay ko dito, medyo, maliit pa yung mga dahon nila. Ngayon, nagsilabasan yung mga matataba na dahon. Siguro, dahil siguro sa osmokot na nilagay ko. Actually, yung ganitong stage, nilagyan ko sila na tig 1 piece lang na osmokot. Ayan, yung nakikita nyo, meron mga tig isa-isa dyan. Kasi kapag damihan natin, parang hindi nila kaya. Kasi yung fertilizer, mainit talaga. So, ganitong stage na mga Ontario foliage prone sa lusaw and hindi nila kaya i-handle yung fertilizer. So, mas maganda tig isa, tig 2 lang yung pwede ilagay natin. Maganda yung variegation nila. Oh.
Sobrang ganda, no? So, white pot. Actually, guys, yung ginamit ko dito, yung sa ilalim, una, is nalagyan ko siya ng malalaking cutting na cubes. Ako lang nag-cut kanina. And then, sa gitna, meron ko nilagay dyan kukupit mixed with small size na pumice. And then, sa, sa top naman is yung malalaki na pumice. So, ito yung itsura nila. So, kaya ito ko sila nilagay sa loob ng bahay kasi fresh pa kasi yung sugat nila. So, kakatap-cut pa lang natin. So, sa susunod na pagbalik natin dito, pwede na nating ilagay sa, like, may initan sila. Kasi ganito, guys, hindi ito pwedeng pang forever na indoor. Mas gusto nila na mainitan sila. But not direct sunlight, ha. And then, ito guys, na klase na plant. Pwede ito pang indoor. Kaya, naisipan kong bumili ng 3 plant stand para dyan. Kasi sobrang ganda. Mas maganda po yan, guys, pang indoor. So, the rest, ito si Fern, si Cobra, at saka yung reverted natin na Philodendron Burley Marksoli, variegated to. Meron naman ako kita dyan na variegated pero sobrang liit lang. Ito. So, kulang pa to. Temporary lang po siya. Ayan, sobrang ganda na, no? So, mas lalong guys, mas maganda to tingnan. Etong dito na side, lagyan natin ng see-through na curtain. So, susukatan ko siya ngayon. So, start tayo doon hanggang dito. So, eto guys, temporary lang din to. So, tatanggalin natin. Mas maganda ng see-through na curtain yung gagamitin natin para yung hangin labas-pasok. So, dito tinanggal ko yung glass na nakalagay dito, which is this one. Diyan ko siya nilagay para mas maliwalas tingnan. Meron lang tayong ilagay dyan na table, maliit. So, plan ko dito is lagyan natin ng maliit na couch siguro. So, I don't know if anong arrangement ang magagawa natin dito sa pagbabalik natin. So, ang plan ko dito is kapag bibili ako ng ready-made na cortina, mas mamamahalan tayo. Ang gagawin ko dito, bibili tayo na by meter na see-through curtains. Siguro mas bagay dito is yung white na see-through siguro. So, ako na lang yung magtatahi since meron naman akong sewing machine sa bahay, since lang naman, basic lang na pagkakatahi. So, para lang mayroon tayong ma-cover dito. So, ayan. And then, yung lalagyan natin na cortina. So, ito lang siguro. Meron pa akong isa sa bahay. So, kukunin natin and lagay natin dyan. Okay. So, sa susunod guys, makita nyo po kung ano pang mga pagbabago dito sa loob ng bahay. Ayan. Ngayon, kulang yung pot na binili namin. Bumili kami ng mga pot na mailan-ilan lang kasi yung mga plant naman dito, hindi naman gano'ng kadami. And yung iba namamatay. So, since meron pa akong mga plant sa bahay na pwede siya pang indoor, so kukunin natin. Sa susunod na balik natin dito, ma-arrange na to. And then, malagay na natin yung magandang curtains dyan. So, ayun lang. So, abangan nyo din po sa sunod natin pagbalik dito, guys. So, andito na ako ngayon sa bahay ni Mama. And, lagyan na natin ng curtains. And then, ito yung before natin. Okay, yan po yung before. Ayan, ayan yung itsura niya. Ngayon, i-transform natin yung bahay. So, ready? Okay, transform natin. So, 1, 2, 3. Okay, ayan na guys. Sobrang ganda. Ayan, so see-through. Okay, sobrang ganda ng aking curtains. Okay, so ako lang yung nagtahi. Bumili ako ng mga ganitong design. Ayan, and ito guys. Sobrang taas nito. I think 12 feet. So, kinating ko yung walang bulaklak, walang design. So, ito yung natitira. So, sobrang ganda na niya. Ayan. Diba? And dito naman na garden, guys. Ito na yung itsura niya. So, yung mga maliliit na pot dito na side. Sa susunod na balik ko, eto dalhin ko to. Iripat ko to mga maliliit. Naghalo-halo na yan, guys. Mga alugbati na yan nakatanim dyan sa pot. And then dito messy. Yeah. Ito guys is to, pang outdoor talaga to. Hindi siya pwedeng pang indoor. Ayan. So, ayan yung itsura niya. So guys, nagmamadali ako ngayon kasi meron pa akong mga kiddos na pipick upin sa school. So ngayon 4 na talaga, as in 4:10 PM.